Hello everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Pag-usapan natin sa video na ito, which is better, SSS or Pag-ibig Fund? Tingnan natin kung ano ang mga benepisyo kay SSS at kay Pag-ibig Fund. Pero bago yan guys, sa contributions muna tayo, no? Ang minimum contributions ngayon kay SSS ay 750 pesos. Ang minimum contributions naman ngayon kay Pag-ibig Fund ay 200 pesos. Ngayon, pagdating sa benefits, kay SSS, meron tayong sickness benefits na makukuha kapag nagkasakit tayo, kay Pag-ibig wala. Sa SSS, meron tayong maternity claim kapag tayo ay nanganak, kay Pag-ibig wala. Kay SSS, meron tayong unemployment benefit, kay Pag-ibig Fund wala. Kay SSS, meron tayong disability pension or disability benefits na makukuha. Kay Pag-ibig Fund, ang makukuha lang natin dito, withdrawal. Kumbaga, yung mga hulog mo ay mawi-withdraw mo sa Pag-ibig Fund. Providing na meron ka mga supporting medical documents na ipapakita kay Pag-ibig. So, ibig sabihin, kung mawi-withdraw mo man to kay Pag-ibig Fund due to disability, so zero savings ka na. Kay SSS, pwedeng lump sum, pwedeng monthly pension ang disability. Pagdating sa retirement, kay SSS, merong monthly pension, lifetime monthly pension. Kay Pag-ibig Fund naman, withdrawal of TAV, your total accumulated value. Lahat ng contributions mo dito, isahang bagsak kumbaga makukuha mo. Makukuha mo lahat ng contributions mo, employee share, employer share, at ang iyong dividends, yung tubo ng pera mo. So which is better? Of course, si SSS. Pero, tingnan nyo din naman guys, ang amount ng contributions natin. Mataas ang amount ng contributions sa SSS compared kay Pag-ibig. Kaya lahat ng benepisyo na meron si SSS na ino-offer sa kanilang mga members, deserve natin yon dahil mataas naman ang contributions natin dyan. Hindi katulad kay Pag-ibig Fund na 200 pesos lang in a month. At kay Pag-ibig Fund, hindi rin tayo talo dyan. Dahil pagdating natin ng retirement, one of our retirement yan guys, retirement plan si Pag-ibig Fund. Pagdating ng retirement natin, lahat ng hinulog naman natin kay Pag-ibig, walang mawawala dyan kahit piso. Okay? Lahat ng employer share, yung total accumulated value natin, ang dividends natin, makukuha natin yan sa Pag-ibig Fund. Pareho nating kailangan si SSS at Pag-ibig Fund. Tingnan nyo to guys ha, pagdating mo ng iyong retirement age at kung pasok ka sa monthly pension kay SSS, no? At tapos mag-a-avail ka ng 18 months advance pension kay SSS. Let's say ang ma-avail mo na 18 months advance pension mo ay worth 200,000 pesos. Tapos meron kang Pag-ibig Fund contributions, may savings ka sa Pag-ibig Fund. At let's say, yung Pag-ibig Fund contributions mo, umabot yan ng 100,000 pesos. Diba? Ibig sabihin, kapag sa iyong retirement age, meron kang 300,000 pesos. Pagdating mo ng 60 years old mo, no, kapag yun yung mga maging retirement date mo na, meron ka na agad-agad 300,000 pesos. Kung magaling kang humawak ng pera at mapuput up mo yan sa negosyo, mahawakan mo ng maayos, lalago yan. Walang imposible. Ang laki niyang halaga na yan, guys. Malay mo, diba, kung kailan ka retired na sa trabaho, kung kailan ka isang senior citizen na, doon mo pa naranasang maging mayaman. Doon ka pa yumaman dahil doon sa mga nakukuha mo sa SSS at iyong Pag-ibig Fund savings. Paano na lang kung meron ka ring MP2 savings guys sa Pag-ibig? Tiba-tiba ka. Diba? So meaning, mas better man si SSS, pero pareho nating kailangan si SSS at Pag-ibig Fund sa ating pagtanda. So ako, I choose both SSS and Pag-ibig Fund for my retirement plan. I-share ko sa inyo itong Pag-ibig Fund savings ko. Regular savings lang to guys, hindi to MP2. Pero meron din akong MP2. Ito, regular savings lang to. Meron na akong total of 173 months na contributions. Andito yung total ng employee share ko, ang total ng aking employer share. Tapos, ang dividends ko guys, nasa 23,000 mahigit na. At
aking total savings, ayan na siya. Meron na akong 63,000 mahigit na savings sa aking Pag-ibig Fund. Actually guys, mababa lang to sa akin. Dahil ang minimum na contributions dati kay Pag-ibig, 100 pesos lang. 100 pesos kay employee share at 100 pesos kay employer share. So in a month, meron lang akong 200 na share sa Pag-ibig nung ako ay employed. Okay? And then, buti na lang ngayon, nagtaas na ng minimum contribution si Pag-ibig, no? 200 pesos employee share at 200 pesos kay employer share. So, sa isang buwan ngayon, meron ng 400 pesos na contributions ang ating mga employed members. And ngayon guys, na voluntary contributions na lang ako sa Pag-ibig, ginagawa ko 400 pesos monthly. Kahit pwede namang 200 pesos lang na minimum, pero tinaasan ko sa akin. Okay? May ibang mga employee before na ang tinataasan nila ang contributions nila sa Pag-ibig guys, 500 monthly. Diba? Idi ang laki na ng kanilang naiipon sa Pag-ibig. So ngayon, meron na akong total na 63,000 mahigit sa aking Pag-ibig Fund savings. At madadagdagan pa to dahil bata pa naman ako na matagal pa akong magkukontribute dito kay Pag-ibig Fund. So pagdating ko na aking retirement, may withdraw akong malaki dito. Diba? Ang sarap noon, isa na akong senior citizen pero may pera ako guys. Diba? Dapat ganun yung mindset natin. Pasok na rin ako ngayon sa qualification requirements sa SSS para magpensyon. As of now, meron akong 181 contribution sa SSS. Diba? So meron akong, kung sakali man na mag-retire na ako at mag-avail ako ng 18 months advance pension, tapos i-withdraw ko yung aking regular savings Pag-ibig Fund, edi meron akong malaking pera guys na pwede kong magamit para mapalago ko yun at matustusan ang aking everyday na needs as a senior citizen habang nagma-monthly pension sa SSS. Diba? Ganyan dapat ang mindset natin. Kaya si Pag-ibig buti nga nagtaas yan ng minimum contributions na 200 pesos kay employee share, kay employer share. Mas gugustuhin ko pa guys na si Pag-ibig Fund ang magtataas ng contributions compared kay PhilHealth. Alam nyo ba, meron dating nag-comment sa video ko, anak siya ng pensionado. Hindi pa siya pensioner ngayon ha. Anak siya ng pensionado. Tapos yung comment niya, ang laking tulong ng SSS kasi yung tatay niya daw, ang pension ang laki, 15,000 monthly. Siya na anak na nagtatrabaho ngayon, siya pa yung nanghihiram ng pera sa tatay niyang pensionado. Diba? So yun ang i-aim natin. Alright, SSS members, pensioners, and Pag-ibig members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.